Hello, Sagittarius. Maligayang pagbabalik. Salamat sa pagbisita. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading for the sign of Sagittarius. Ito po ay sa buwan ng Disyembre. Happy birthday, Sagittarius! Kunin nyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo, tapon nyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yun. Maaaring ang susunod na video ang siyang makaka-relate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang mga bagong pag-upload. Baka doon, yung mga readings doon, ang may mga ka-resonate tayo. Naniniwala rin naman ako na meron ng dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Bukod syempre sa algorithm ng YouTube. Pero may dahilan. Maaaring yung mga maliit na mensahe na makukuha sa ibang mga cards or sa oracle card sa dulo. Knight of Cups, may cup of love na i-offer sa'yo. Dalawang knights, dalawang court cards. Itong dalawang to, restlessness, maaaring hindi makatulog, maaaring may isang bagay na bumabagabag sa'yo, maaaring sa relasyon, mukhang sa relasyon, bumabagabag sa'yo at maaaring hindi ka makatulog. Meron kang kinakailangang gawin, ngunit may takot, may pangamba na gawin yun kasi ayaw mong mawala yung tao na ito sa buhay mo. Pwedeng yung iba sa inyo ay na-attract sa ibang tao, at hindi mo magawa na iwan ang kasalukuyan mong kinakasama dahil bakit mo nga ba iiwan, hindi maganda, 'di ba? O wala akong nakikitang cheating dito eh, pero mukhang may dalawang tao na involved sa buhay mo. Ang isa ay isang matalino at very analytical na tao. Yung isa naman ay very emotional. Maaaring yung isa ay todo ang alaga sa'yo. Yung isa naman ay mukhang maaaring ka-level mo pagdating sa mga desisyon sa buhay, pagdating sa mga pagpaplano sa buhay. Itong dalawang to, yung restlessness na yun, trap ka, napapagitnaan siya ng dalawang individual na ito. May iniiwasan si Sagittarius na conflict. Kasi maaaring kung pupunta ka patungo dun sa isa, kung assuming na dalawang tao nga ito na nag-extend ng olive branch sa'yo o lumalapit sa'yo, ewan ko kung pinupursu mo na ba yung isa o ano, dalawa yung nililigawan mo o dalawa naliligaw sa'yo, natatakot ka na mag-cause ng conflict kung may pipiliin ka sa kanila. As a result, parang nahihirapan ka na magdesisyon tungkol doon. Kasi may anxiety kasi eh. Nahihirapan wala kang kapayapaan sa isang bagay na alam mong patapos na, pero hindi mo magawang nasa palad mo ang pagdedesisyon ng pagtatapos ng pagsasama na yon. Maaaring ganon. So, as a result, hindi ka matahimik. Hindi ka matahimik, maaaring naghihintay o maaari din na sinabi mo na doon sa current partner mo pero naghihintay ka ng desisyon. Gusto mo munang tignan lahat ng bagay. Pwede din na reverse, siya, parang interchangeable kasi ang energies. Yung mga tinutukoy ka na dalawang tao, pwedeng may dalawa kang pinagpipilian, pero pwede din na may dalawang ang sumusuyo sa'yo. Pwedeng ganon. Regardless kung ano, tapon nyo lang yung hindi nakarelate, kunin nyo lang yung nakarelate kayo. Kung ano man ang sitwasyon, may pinagpipilian kang dalawang tao, may dalawang tao sa paligid mo na nagbigay sa'yo ng mensahe, yung isa nag inspire sa'yo, yung isa naman may inspirasyon din at ang tawag dito, na ano ka din, nai-inspire ka doon sa kung paano niya tignan ng mga bagay-bagay, kung paano siya magplano, kung paano siya mag-isip. Yung isa naman may emotional, ang ano niya, ang natatouch niya sa'yo is your emotions. Yung isa ang natatouch niya sa'yo, yung utak. Nagko-connect kayo
intellectually yung isa nagko-connect kayo emotionally. So, regardless kung meron ikaw yung nilalapitan o ikaw yung pipili, parehas yan na nagko-cause ng may isa doon na ano na parang yung sitwasyon, may isa doon na karelasyon mo na. Pero maaari din na regardless of the situation, hindi mo alam kasi kung ano yung decision mo moving forward, magko-cause yun ng ng pagwasak. Hindi ko alam kung ano mawawasak, relasyon na nga ba? Mawawasak ang mga tingin sa'yo ng ibang tao? Masisira yung tingin sa'yo ng ibang tao? Magagalit yung isa? Whatever. Kasi ang tower is, whatever that has to fall apart will fall apart kahit anong gawin mo. Nakuha mo yun ng reverse, meron sa'yong resistance para hayaan na mawasak na lahat. Kasi para sa akin positibo ang tower, lalo na pag upright. Nakakatakot na makuha to kasi parang yung major sampal na universe. How does that look like? Sa iba, maaaring namatayan. Yung iba na lay off, natanggal sa trabaho. Sa pag-ibig naman nag-break. Yan yung mga common na sitwasyon o scenario pag nakita mo ang tower. Pwede din na padating sa'yo itong breakup na to, padating itong pagkasira ng isang bagay. Isang matibay na tower ay mawawasak na lang bigla-bigla. Pero kasi ang tower, it doesn't happen overnight. May signs siya. Major upheaval siya, pero you would see it coming. Or alam mo ang darating doon. Usually kasi, nawawasak na lang yun. May signs na halimbawa, halimbawa natanggal ka sa trabaho. Hindi naman siya yung biglang nagising sila, gusto ko na lang nilang tanggalin. Pwede din na, halimbawa, nag-resign ka sa trabaho. Hindi siya basta-basta magre-resign. Dadating muna yung mahabang panahon na mag-iisip ka, magre-resign na ba ako? Parang sayang kasi yung sahod. Yung mga ganun, yun yung major signs. Yun yung major na mga hindi natin pinapansin, pero it will all lead to the tower. So, makuha mo yun ng reverse, merong pag-aalinlangan na gumawa ng action kasi natatakot, may pangamba, may takot na lahat ng ipinundan mo ay mawawala ng isang iglap. So, yun yung bagay na hindi ka matahimik, hindi ka makatulog, parang burnout ka nakakaisip, stress ka nakakaisip. At ang itong hangman naman dito, major arcana siya. So, stuck ka in limbo. Pero, maaring ka lang din, at peace ka naman, at peace ka na nagkakagulo sa paligid mo. Hindi, at peace ka na parang kesira-sira. Kung whatever will be, will be. Kung ano ang ibigay ni o gawin ng nakatataas o ng Panginoon, kung naniniwala ka sa Panginoon, kung ano ang desisyon niya, yun ang siyang mangyayari. Siguro nakikita mo rin kung saan nanggagaling yung mga tao sa paligid mo. Nakikita mo rin nakikita mo lahat ng anggulo. So, kukuha tayo ng spread naman, ng clarification ng first few cards na yan. Tingnan natin kung ano ang gustong sabihin ni universe. So, ano ang ganap kay Temperance para kay Knight of Cups? Oops! Hindi ka sure? Siguro itong taon to, pwede itong Cancer, Scorpio, Pisces. Itong taong to, magkaiba talaga kayo ng opposing poles kayo. Magkaiba kayo ng pananaw sa mga bagay-bagay, pero nagko-connect kayo emotionally. Maaaring nagko-connect kayo emotionally, pero in excess sa ibang mga bagay. Merong hindi pagkakasundo. Yun nga, meron kayong hindi pagkakasundo sa maraming bagay. Hindi kayo aligned sa maraming bagay. Magkaiba kayo ng values, maaaring ganun.
parang para sa'yo siguro yung connection mo sa taong ito ay about ano lang, emotions, kilig lang, gano'n. Pero more than that, more than the love that is there, or yung affection, hindi na kayo magkasundo sa maraming mga bagay. Pwede din na extremes. Extreme, sobrang at the extreme opposite end yung mga opinion nyo sa mga bagay-bagay. Kaya siguro, ano ka, torn between two lovers, Sagittarius. Wow, ha? Oh, hermit, self-restraint. Yun na nga, pinipigilan mo yung sarili mong gumawa ng aksyon dahil natatakot ka dun sa maaaring outcome nun. So, kung halimbawa nga namimili ka sa dalawang tao, natatakot ka na mag-lean towards dun sa isa, simply because maaaring karelasyon mo na nga yung isa, in a relationship ka pala, pero hindi na kayo nagko-connect, na outgrow nyo na yung isa't isa. At the same time, hindi ka din makapag-desisyon kasi natatakot ka na baka ano sasabihin sa'yo ng ibang mga tao, mawala lahat ng pinundar mo. So, ayaw mong parang the universe is inviting you na i-reassess yung mga bagay-bagay, humingi ka ng counsel, seek counsel, o humingi ka ng advice sa mga tao, let's say godfather mo, godmother, ninong-ninang nyo sa kasal, kung kasal ka, therapy o kaya counseling, pero instead na i-seek mo yung ways para maliwanagan ka sa sitwasyon, eto ka, naghihintay ka na lang na wala kang gagawin, naghihintay ka lang ng ewan ko, naghihintay ka na break-in ka na lang, o kaya naghihintay ka na lang na bahala na si Batman, bahala na, bahala na kung anong mangyari, ganun. Pero dahil sa decision mo na not to take action, ikaw ngayon ang nagsasuffer, ikaw ngayon ang hindi makatulog, ikaw ngayon ang restless, hindi ka makapag-isip ng mabuti, pwede din na walang tulog, nahihirapang mag-isip. Ano tong Four of Swords? Actually, self-explanatory na yung Four of Swords eh, ito. Ano yan? Restlessness. On your head, in your head palagi. Bawa, may hobby ka nga, no, nagkukutingting ka, o kaya meron kang pinagkakaabalahan, pero hindi mo wala yung isip mo kakaisip. Hindi mawala sa isip mo itong sitwasyon na bumabagabag sa'yo, which is itong dalawang tao nga na maaaring nagbibigay sa'yo ng extra effort, extra attention, pero they can't have it all. Yung isa, yun nga, emotionally connected ka, pero intellectually magkaiba kayo ng opinion. Yung isa naman, aligned kayo, strong yung connection nyo, strong yung attraction nyo, intellectually, parehas kayo mag-isip, pero emotionally, halimbawa, kung lalaki ka, matalino tong nakikita mong matalino siya, sobrang talino niya, na-intimidate ka sa kanya. And you don't see, kung babae siya, you don't see her, secretly, let's say, gusto mo, ikaw yung masusunod, ikaw yung magpo-provide, baka hindi mo aminin yun kasi baka i-cancel ka ng, ng mga tao. Pero, secretly, gusto mo sana yung mapangasawa mo is pagluluto ka, pagsisilbihan ka. Hindi siya yung tao na parehas mo mag-isip. It's either na-intimidate ka sa kanya or secretly gusto mo nga pagsisilbihan ka pero she's not the type. Yung isa naman, pagsisilbihan ka nga pero magkaiba kayo ng opinion sa mga bagay-bagay. Hindi kayo magkasundo intellectually. So, parang ikaw yung magdadala. Oh, yun na nga, mukhang torn between multiple lovers si Sagittarius. Seven of Cups, you have a lot of options. Ingat ka sa temptations na darating. Maraming options ang ipipresenta sa'yo. Pero yung isa doon ay maaaring ahas ang laman o pwede din na niloloko ka lang, lolokohin ka lang at gusto lang yung pera mo. I don't know. Pero yun, presented with multiple options. So mukhang yung restlessness na yan ay nanggagaling doon sa yung maraming ang pinipresenta sa'yo na option si universe at hindi ka makapili or hindi ka makapag-isip ng maayos. Itong tao na to, very inspirational siya in a sense na maaaring successful siya, driven.
successful individual. Pero yung drive na yun, secret, yung sinasabi ko nga kanina na maaring secretly ayaw mo ng, hindi ayaw secretly matatakot ka na ma-emasculate ka o natatakot ka na malayo yung highlight sa'yo. I don't know. Hindi ko alam kung ano yung tinatago mong insecurity, Sagittarius. Pero syempre hindi natin aaminin no kung insecurity natin yun. Pero basta meron kang gusto, meron kang hinahanap. At itong tao na to hinahanap mo, you admire yung mind niya, you admire how this person sees the world, you admire kung paano niya isolve ang mga bagay-bagay, ang problema niya, na-admire mo lahat, everything about yung ano niya, mindset niya. Very driven siya. Yun nga lang nga, maaaring natatakot ka dahil sobrang driven niya, baka in the long run, iwan ka, pwedeng ganon. Pwede din natatakot ka na sobrang driven niya, career driven niya, pag humingi ka na ng anak, hindi niya na ibibigay sa'yo, pwede din na ganon. May something na ano siya, tinitrigger siya inside itong taong to. Yung maaari tong Libra, Gemini, Aquarius, pero kung wala doon sa sign na yon, tapon nyo lang yung sign na yon. Pero by default kasi ang swords, yun sila. Air signs. So, yung tao na yan ay meron siyang parang binago niya how you see the world. So, ikaw ngayon, maaaring iniisip mo din, parang ito nga ba talaga ang gusto ko? Meron siyang tinitrigger sa'yo, parang may pinupoke siya na inside of you, may tinitrigger siyang deep in your psyche, deep in your subconscious. Na-attract ka sa kanya, pero at the same time, ewan ko yun nga, baka nga insecurity mo, may insecurity ka, na hindi mo pa, in denial ka din, na insecure ka about that. May tinitrigger tong taon to, na insecurity mo, na maaaring di mo nga maamin, at doon nanggagaling yung takot mo, bakit ayaw mo siyang piliin. Okay, kung halimbawa naman yun nga, kung nakarelate kayo dun sa narrative na meron kang karelasyon, kung ito yung karelasyon mo ngayon, driven siya, matalino, maaaring na-intimidate ka sa kanya, pero meron ka pang hinahanap na wala sa kanya. At yun ang hindi mo maamin. Kaya siguro, yung iba sa inyo, ayaw tumalon, ayaw takot sa major upheaval, takot na mawasak ang tower kasi once na mag-decide ka, alam mo na mawawala yung isa. Kaya, maaring andun ka na sa ayaw mong kumilos. 10 of Wands, aalis, laying the burden down, palalayain ng sarili. Maaaring palalayain mo na ang sarili mo sa period of inaction. Maaaring gagawa ka na ng action ngayon, mamimili ka na sa multiple options at bahala na si Batman kung ang pinili ko ay mali. Maybe I deserve it. Pwedeng ganon. So, pwede din yung Hermit. Ito kasi ay seeking enlightenment. Yun nga, seek counsel. Pero ikaw, instead of maggumawa ka ng action towards seeking counseling or action or ikwento mo siya sa mga kaibigan mo, i-lay down mo yung vulnerability mo, maging honest ka sa sarili mo, instead na gawin mo yun, you'd rather keep mum and endure yung lack of sleep o lack of ewan ko, ayaw mong kumilos. Pero mukhang towards the end of the year, mukhang meron ng pipiliin si Sagittarius na gagawin. Pwedeng yun nga, yung bagay na nakakapagpabagabag sa'yo ay ile-let go mo na. So kung halimbawa isa sa kanila ay dumating sa point na ninanag ka na o parang ang dami nang sinasabi sa'yo, siya yung ile-let go mo, pwedeng ganon. Here's your do-over. Failure is a chimera. It's an illusion. Don't be afraid to fail. Whatever you choose, maaring kasi yung sinasabi sa'yo ng universe, mag-take action ka na, mamili ka na ng gagawin mo ngayon para hindi na tumagal yung sleepless nights mo. Para mawasak na yung tower. Kasi mawawasak at mawawasak din yan. Gaano man i-delay ang pagwasak ng tower na yan, mawawasak at mawawasak siya. At darating siya sa panahon na hindi mo pa ini-expect. So might as well, unahan mo na. Ang card na ito, here's your do-over. Whatever you choose, embrace mo lang kapag nag-fail ka o
parang tingin mo nagkamali ka sa pagpili nun. Kasi may mga pagkakataon talaga na kinakailangan nating tanggapin ang failure kasi paraan yun para mahubog tayo sa better version ng ating sarili. So, wag kang magpapa-fool sa insecurity or yung doubt mo sa sarili mo. Kung ano man yung gut feel mo, kung ano man yung kutob mo, yung tingin mo sa loob-loob mo na kinakailangan mong gawin, um, yun ang gawin mo. Madalas ko din sinasabi na set an intention. Lagi din yung sinasabi ng mga tao, set an intention. What does that mean? Kapag magdedesisyon ka ng isang bagay, iset mo yung intention. Halimbawa, pipili ka ng maggagastos ka ng 1 million no, pagpatayo ng bahay. Saan nanggagaling? Bakit mo siya gustong ipatayo? Sana may this investment bring joy into our lives, bring more positivity in our lives. Yun ang intention. So, kung pinapatayo mo yun, kung nanggagaling yun, which is yung intention mo, nanggagaling yun sa gusto mo magpasikat sa mga kaibigan mo, yun ang intention na hindi for the highest good of all. So, kung ano man ang pipiliin mo, kung nahihirapan ka, mag-set ka ng intention na sana itong pipiliin kong ito ay para sa ikabubuti ng lahat. Meaning, halimbawa kung pipiliin mo yung tao na doon ako sa mahal ko kaysa mahal ako. Kung pipiliin mo yung mahal ko, may this choice, kung pipiliin mo yung mahal mo kaysa mahal ka, pwede mo iset as intention, may this choice bring me fulfillment and may it bring, hindi ko masabi na joy eh. Pwede din yun, may it bring joy to my life. So, kung ano man yung resulta nun, ng outcome nun, i-let go mo yun, detach ka dun sa outcome. Kasi, maaaring you failed choosing the right one, pero may intention ka na trabahuhin yung relasyon na pipiliin mo. So, I think iwan ko na yun dun. Salamat sa pagbisita, Sagittarius. At sana makita ko kayo next time. Ako si A. See you soon. Bye.